Oras mga kapuso, dito po sa Luzon, Quezon at buong Kapuluan, alas 4:01. Balitang balita sa Double B. Aarangkada na. Mga bago at mahalagang mga balita sa loob at labas ng bansa. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Balitang balita sa Double B. Ay mga kapuso, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po yung lingkod, Manny Vargas, para po sa Balitang Balita sa Double B. Ngayong araw nito ng Biyernes, thank God it's Friday, ika-17 na po sa buwan ng Abril taong 2026. Kumusta na po kayong lahat? Uy, sana po yung amin po nasaksihan kahapon ay hindi lamang po, kumbaga paasa. Ayan. Bagamat mas gusto talaga natin, syempre, sa mga nagtatrabaho, gusto natin yung dagdag kita, hindi po yung ayuda. Di ba? Pero syempre, sino ba naman natatanggi sa ayuda? Lalo sa panahon ngayon na talaga pong may krisis tayong nararanasan. At maliban po sa mga talagang mayayaman, ayan bagamat apektado rin naman sila, mas ramdam po yan ng mga taong mas maliit ang kita. Kaya nga po mas maganda, dagdag sweldo, dagdag kita. Ayan po ang mas kailangan natin. Ang tanong lang, may bibigay kaya? Sinasabi po natin mga kapuso, yung sana nga po hindi paasa yung kahapon na sinimulan, Kapitan Andoy, yung pamimigay, 10 kilo rin yun, sayang. At dyan po sa Maynila, sila ang mapalad na nakaranas kaagad. Ayan meron agad bumuhos na 10 kilong bigas sa mga manggagawa dyan po sa lungsod ng Maynila. Bagamat hindi pa naman po lahat ay nabigyan, yan daw po ay tatagal ng 6 na buwan. Sa ibang lugar kaya, kumusta naman? Sa mga taga-LGU, baka pwede bilis-bilisan. Taga mga kapuso, marami pa po mga balita ang ating pong papasadahan. Mga may kinalaman po sa ating sikmura at mga usaping politikal. Ayan na kinakailangan po talagang matugunan na para matigil na rin yung mga intramural sa tinatawag, yung mga ingay, yung mga gulo na siyang ginagamit po ng mga politiko para tayo ay libangin, tayo po ay linlangin, tayo po ay ilayo sa tunay na mga issue na dapat matugunan. Tara, para magkaalaman sa mga balita mga kapuso. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Muli po, ngayon ay araw ng Biyernes, ika-17 sa buwan ng Abril taong 2026. Nanguna po sa ating mga balitaan, dating Congressman Zaldico na aresto na sa Prague, Czech Republic ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Balitang balita sa Double B. Hanggang 20 pesos kada litro na bawas presyo sa mga produktong petrolyo nakaamba sa susunod na linggo. Balitang balita sa Double B. Driver's license at rehistro ng sasakyan na mag-e-expire na, pinalawig ng Land Transportation Office ng 3 buwan kasunod ng pagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Balitang balita sa Double B. Ayudang bigas para sa mga manggagawang Pilipino sa buong bansa ipatutupad din ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Balitang balita sa Double B. Department of Agriculture magpapatupad ng moratorium sa pagbabayad ng mga utang ng mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda. Balitang balita sa Double B. Panukalang suspensyon sa pagbabayad ng pensyon o pension premium sa SSS at GSIS. Pag-aaralan ng Malacanang ang Social Security System, paagahin ang dagdag pensyon para sa mga pensyonado nito. Balitang balita sa Double B. Si Ramil Madriaga, pinangalanan na umano ang ilang kinontratang hitman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para kay Pangulong Bongbong Marcos ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Balitang balita sa Double B. International Criminal Police Organization o Interpol naglabas na ng red notice laban sa puganting negosyanteng si Charlie Atong Ang. Balitang balita sa Double B. Siyam na opisyal ng pambansang pulisya inalis sa pwesto kasunod ng hising sa mahigit 20 kadete noong Biyernes Santo. Balitang balita sa Double B. 2 patay, 7 iba pa sugatan sa umunoy pagsabog sa isang residential area na pinaniniwalaan ding LPG refilling station sa Barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite. Balitang balita sa Double B. At eto mga kapuso, magandang balita po ito mula po sa ibayong dagat. Lebanon at Israel nagkasundo umano sa 10 araw na tigil putukan o ceasefire ayon yan kay US President Donald Trump. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Bantay Panahon. At
At sa detalye po ng mga balita mga kapuso, dito po sa Balitang Balita sa Double B, sa oras nating alas 4:06 ng umaga. Lagay ng panahon po muna, bagaman patuloy na makararanas ng malinsangan at mainit na panahon ang buong bansa. Sinabi po ng Pag-asa na posible pa rin makaranas ng pulo-pulong pagulan, pagkulog at pagkidlat sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng mga pagulan sa Luzon dulot ng Ridge of High Pressure Area. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pagulan at pagkulog pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Samantala ngayong araw inaasahan ding papalo ng 42 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Cotabato City, Maguindanao, habang 41 degrees Celsius naman ang posibleng maitala sa Dagupan City sa Pangasinan. Dito po sa Kalakang, Maynila mga kapuso, inaasahan ng heat index na maglalaro sa pagitan ng 37 hanggang 38 degree Celsius. Bantay Panahon! Balitang Balita sa Double B. Samantala, arestado na si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Yang mismo po ang kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang social media post kagabi. Ayon po sa Pangulo, dinakip sa Prague, Czech Republic si Koo matapos umanong tumawid ng Czech ng walang proper documentation. Nakaditini rin umano si Koo sa Prague. Nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa mga otoridad sa Czech Republic para tiyaking masusunod ang lahat ng legal na proseso sa pagpapabalik sa dating kongresista dito sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Isa si Koo sa 16 na individual na nahaharap sa kasong katiwalian at malversation kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Pero dati nang itinanggi ng kampo ni Koo ang alegasyon. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ito muna ang impormasyong maibabahagi nila kaugnay kay Koo, pero makaaasa ang publikong patuloy silang magbibigay ng update sa pagkakaresto sa dating kongresista. Sa tingin pa ni Castro, isa sa dahilan kaya't nadakip si Koo ay dahil kanselado na ang kanyang pasaporte. Ulitin po natin, si Saldico po, cancel na po kasi ang passport niya. Kaya pag alam po natin, pag cancel po ang passport, medyo nawawalan sila ng chance na umikot-ikot. Siguro nagkataon, sabi nga nila God work in a very mysterious way. So may mga pagkakataon na talagang siguro kung kailangan merong mapanagot, magkakaroon ng dahilan para masukol ang mga dapat naman. Yan ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ng Philippine National Police sa kanilang international law enforcement counterpart. Kaugnay po yan ang pagkakadakip sa dating kongresista. Super Radio DZBB. Balitang Totoo. Dalawang umano'y mastermind sa flood control scandal ang kabilang sa mga malapit ng kasuhan. Tinawag silang mga master plunderer ni Assistant Ombudsman Miko Clavano pero wala siyang binanggit na mga pangalan. Sinabi lamang niya na dating speaker ang isa at dating Senate President ang isa pa. Ayon pa kay Clavano, ipinag-utos na rin ng Ombudsman ng lifestyle check sa 26 na tinawag naman niyang contractors o mga kongresista na kontratista rin umano ng gobyerno. Pinag-aaralan din ng Ombudsman ng mga legal na paraan para maibenta ang luxury vehicles na nasa kanilang kustodiya upang mapanatili ang halaga at maibalik sa gobyerno ang pera. Balitang Balita sa Double B. Sa ikalawang pagkakataon naman mula nang sumiklab ang gera sa gitnang silangan na nakaapekto sa supply ng langis sa bansa. Malaki ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang inaasahan sa susunod na linggo mga kapuso. Batay po yan sa impormasyon ng All Industry Source kung saan ay sinasabing nasa 18 pesos hanggang 20 pesos ang posibleng matapyas sa kada litro ng diesel. 2 hanggang 3 piso naman sa bawat litro ng gasolina. Pero sa ngayon ay hinihintay pa ng Department of Energy ang resulta ng bentahan hanggang ngayong araw na ito ng Biyernes bago magbigay ng kanilang pagtaya. So, pero yung 3 araw na yon, medyo nag-steady yung presyo na mababa. So hopefully hindi na siya umakyat today. Una nang sinabi ni Secretary Garin na kahit may mga rollback sa presyo ng langis, malabo pa rin bumalik sa dati ang presyo ng gasolina at diesel. So marami pong nasira ng mga barko, pati facilities, pati oil fields, mga refineries doon sa ibang bansa kung saan tayo bumibili at kung saan manggaling yung langis. Magtipid tayo kasi ganito na siguro yung presyo niyan, hindi na aabot ng 60 pesos yan. Yan po ang tinig muli ni Energy Secretary Sharon Garin. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Napapanahon na para pag-usapan ng pamahalaan ang pagpapatayo ng sariling storage facility
para sa mga produktong petrolyo. Yan naman ang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin para matiyak umano ang buffer stock ng Pilipinas. Ang isa po na solusyon sana is like government itself builds its own depot. So, pero mas long term na yan. It will take time. Pero Yes. better na umpisan na natin yung usapan at kung tignan natin kung posible at kung may budget yung gobyerno. Pero sa ngayon, tiniyak ng kalihim na walang problema sa supply ng produktong petrolyo. 50 days ang average. Tapos 54 si gas, 49 si diesel, 104 si kerosene. Ang pinakamababa yung LPG, 36 days. Tiniyak rin po ng kalihim na may nakukunan na ang Pilipinas na ibang source ng langis maliban sa Gitang Silangan pero mas mataas lang ang presyo. Ano ba yung mga iba na kinukunan natin ngayon na dati hindi natin Source. umu-order? Yung isa lang, Russia. Muha yung Petron doon ng 1.4 million barrels of crude oil. Meron din tayong na kinakausap like India, South America, like Argentina, Colombia, Canada. May nakuha din tayong LNG doon. So, iniiba natin. Kailangan ka talaga ibahin. Kasi hindi naman sa kulang, kundi yung presyo talaga tumataas. Muli pang tinig ni Energy Secretary Sharon Garin. Balitang balita sa Double B. Ngayong Biyernes na po ang huling araw ng ikinasang tigil pasada ng iba't ibang grupo ng transportasyon na layong ipanawagan sa pamahalaan ng pagpapababa sa presyo ng mga produktong petrolyo. Giit ni Marbal Buena, chairman ng grupong Manibela, dapat ay mas malaki pa ang rollback sa langis. Dapat yung rollback, isang bagsak doon sa talagang presyo sa world market, kung ibaba sa presyo nito, 55 to 60 pesos. Samantala, umalma ang grupong Manibela sa umano'y pagmumura sa kanila ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan, gayon din ang di umano'y panggigipit ng pulisya sa ilan nilang miyembro sa kasagsagan ng ginawa nilang tigil pasada. Yung nangyari po kasi sa Angono, pasimula pa lang ng protesta doon sa gilid ng kalsada. Pinapadisperse po ng kapulisan. Dinala sila sa himpilan ng pulis. Yan ang tinig muli ni Manibela Chairman Marbal Buena. Hinihingan pa ng GMA News ang pahayag o ng pahayag ang pulisya hinggil dito. Ayon naman sa Commission on Human Rights, iimbestigahan nila ang mga naturang sumbong. Dapat sumunod palagi sa tinatawag natin na maximum tolerance. Sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas ay karapatan ng sinuman na magpahayag, lalo na po mapayapa itong gagawin nila. Ang tinig po ni Ronnie Rosero, Senior Investigator ng Commission on Human Rights. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso, magandang balita po ito para sa mga motorista at nagmamay-ari po ng mga sasakyan dahil pinalawig po ng 3 buwan ng LTO o Land Transportation Office ang validity ng mga mag-expire ng lisensya sa pagmaneho at rehistro ng sasakyan. Ito'y bunsod na rin ng idineklarang State of National Energy Emergency. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao, batay na rin ito sa kutusan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez kasunod ng hiling ng House of Representatives Legislative Energy Action and Development Joint Committee. Kasama rin sa pagpapalawig o extension ang conductor's license, maging student driver's permit. Sakop nito ang mga mapapasunang lisensya at rehistro simula April 2026. Naglabas po ng memo ang DOTR, si Secretary Giovanni Lopez at ang kami dito sa LTO upang i-implement po yung memo na lahat po ng mga driver's license na mag-e-expire at registration ng sasakyan na mag-e-expire ng katapusan ng Abril, binibigyan po namin sila ng 3 months habang pwede nilang gamitin yan at hindi muna nila i-renew, wala po silang penalties na babayaran. Yan po ang tinig ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao. Balitang Balita sa Double B. Iniyak naman po ni Pangulong Bongbong Marcos na makatatanggap din ng ayudang bigas sa mga manggagawang Pilipino sa buong bansa. Yan ay sa gitna na rin ng pamahagi ng bigas sa nasa 1,000 manggagawa sa lungsod ng Maynila kahapon. Sinabi ng Pangulo na ang programa ay mula na rin sa matagal niyang adhikain na wala ng nagugutom na Pilipino pagbaba niya sa pwesto. Anya, nakapagpalabas na sila ng 15 billion pesos mula sa Local Government Support Fund at ang mga lokal na pamahalaan na ang mangunguna sa pagpapatupad ng proyekto. Samantala, natuwa naman ang ilang benepisyaryong manggagawa dahil malaking tulong umano ang bigas para makabawas sa kanilang gastusin araw-araw. Bagaman may ilan na humihirit pa ng iba pang tulong tulad ng taas sahod at iba pang uri ng ayuda.
Para sa amin po bilang pribadong sektor, malaking tulong na rin po para sa amin yung 10 kilong bigas. Ayun po, dagdag pasahod po, tsaka sana po magkaroon pa po kami ng maraming subsidy pa po para po makatulong po sa pamilya namin. Tumas yung sahod. Sahod pa rin, ma'am. Sahod, tapos bumaba ang presyo ng bigas. Yan po ang tinig ng ilan sa mga benepisyaryong nakatanggap na ng 10 kilong bigas. Balitang balita sa Double B. Sa iba pa pong mga balita mga kapuso, sa kabila naman ng naglipan ng fake news kaugnay sa lagay ng kanyang kalusugan, muling ipinakita ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon na maayos ang kanyang kalusugan matapos niyang buhatin ang 10 kilong bigas na bahagi naman ipinabigay sa 1,000 manggagawa sa Maynila. Sa isa pang punto, humirit pa ang Pangulo, sino ang may sakit? Tila nakadirekta ito sa mga nagdududa pa rin sa tunay na lagay ng kanyang kalusugan, bagaman ilang ulit ng pinabulaanan ng Malacanang ang mga espekulasyon na mayroon siyang malubhang karamdaman. Balitang balita sa Double B. Inanunsyo naman ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng moratorium sa pagbabayad ng mga utang ng mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda sa gitna ng krisis sa langis at tumataas sa gastusin sa produksyon. Alunsunod umano ito sa Administrative Order No. 2 Series of 2017 kung saan nakasaad ang panuntunan ng Survival and Recovery o yung tinatawag na SURE program. Ang loan repayment moratorium ay naayon din sa pagdeklara ni Pangulong Marcos ng State of National Energy Emergency. Ang mga borrower na mayroon pong outstanding o mga utang na hindi pa nababayaran ay maring mag-apply para sa suspensyon ng repayments hanggang 1 taon. Bagaman ito po ay sasailalim pa sa pag-aaral at pag-aproba ng partner lending conduits kasama na ang mga government financial institution, rural banks at mga cooperative banks. Ayon pa kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., prioridad nila ang agarang tulong habang pinalalakas ang pangmatagalang access sa pautang. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Samantala mga kapuso, pinaimbestigahan ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito sa Senado ang umunay sobrang importasyon ng asukal na umunay nagdudulot ng pagkalugi sa mga lokal na magsasaka. Kinukuis ang ulat na biglang lumobo ang supply ng asukal sa bansa hanggang nitong Marso na umabot sa 668,405 metric tons na mas mataas ng halos 569 metric tons kumpara noong Marso ng nakalipas sa taon. Pumalo naman sa mahigit 506,000 metric tons ang supply ng refined sugar na 38.77% na mas mataas sa naitala rin noong 2025. Ayon kay Ejercito, nakakaalarma ang labis at hindi tamang timing na pag-aangkat dahil masyadong pinababa ang presyo ng lokal na asukal na ikinalulugi naman ng lokal na industriya at ng mga magsasaka. Balitang balita sa Double B. Samantala mga kapuso, punta muna tayo saglit sa lalawigan. Nabistong pagpupuslit ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng sigarilyo sa Cotabato City, pinaiimbestigahan na po ng PNP. Alamin natin ang kabuuan ng detalye magmumula kay Mark Macalalad. Markado, magandang umaga. Para magamani, pinagutos ng Philippine National Police ang komprehensibong investigasyon sa tangkang pagpupuslit sa 2.7 million pesos na halaga ng sigarilyo sa Cotabato City nitong Miyerkules, April 15. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nortares Jr., sisikapin nilang matunton ang mga personalidad sa nabistong aktibidad. Sa ulat, ilang hindi nakilalang suspect ang nakita umanong nagkakarga ng mga kahon ng hinalang smuggled na sigarilyo papunta sa isang truck sa barangay Kalangan 2, Cotabato City. Pagdating ng mga pulis, natuklasan nila ang abandonadong truck at hamigit kumulang 70 kahon na naglalaman ng mga smuggled na sigarilyo. Sa ngayon, patuloy pang tinutuntan ng mga suspect. Samantala, binigyan din naman ni Nortates ang kahalagahan ng kooperasyon ng komunidad sa pagpigil ng mga aktibidad ng smuggling sa mga pangunahing lugar sa Mindanao. Ang inyong kapuso, Mark Macalalad ng GMA. Super Radio, DZBB, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Bantay Panahon! Ay mga kapuso, tutok nga po muna tayo sa mga balita pong may kinalaman sa ating panahon. Kabilang na po dyan yung posibilidad ng mga pag-ulan na epektor pa rin po ng nararanasan ating matinding init. Ano kayang mga lugar ang maaari pong makaranas na yan ng mga thunderstorms? Mga impormasyon po makukuha natin mula sa Pag-asa sa pamagitan ni Binibining Lori de la Cruz. Miss Lori, good morning. Good morning sa lahat pa ng ating mga tagapakinig.
patuloy na makakaranas ng maaliwalas na panahon ang malaking bahagi ng bansa, especially dito sa Luzon. Although yung mga thunderstorms posible po sa Southern Luzon at malaking bahagi ng Kabisayaan at Mindanao. Wala po tayong gale warning ngayon at wala ring bagyo sa loob ng PAR. Yung si Typhoon Sinlaco na nasa labas ng ating area of responsibility ay namataan po natin sa layong 2,485 kilometers east of extreme northern Luzon. Pero ito po ay mababa pa rin ang chance na mabuo sa loob ng ating area. O ang ibig sabihin, mababang chance ang pumasok sa ating area of responsibility. So far, yan mo ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Maraming salamat, Miss Lori. Bantay Panahon! Balitang balita sa Double B. Sa patuloy pang balitaan mga kapuso, pag-aaralan ng Malacanang ang panukala ng ilang mambabatas na suspindihin muna ang pagbabayad ng pension premium ng mga membro ng SSS at GSIS bilang tulong sa mga nasa middle class dahil na rin sa epekto ng giyera sa gitnang silangan. Sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na sa ngayon ay may mga inilatag naman at ginagawang hakbang ang dalawang ahensya upang matulungan ang kanilang mga membro mula sa epekto ng krisis. Kabilang na riyan ang inihandang 60 billion pesos na financial assistance at benepisyo ng SSS para sa mga loan program sa kanilang mga membro, mga pensyonado at employer, gayon din ang maagang pagpapatupad ng 2026 pension increase. Mayroon din umanong loan penalty condonation pati na sa mga employer kaugnay ng contribution delinquency. Sa GSIS naman, sinabi ni Castro na may ipinatutupad ng Balik-Ginhawa program na 3 buwang loan moratorium. Samantala, ang Pag-ibig Fund ay nag-anunsyo na rin ng special benefit package para sa mga repatriated OFW na nagsabing pwedeng ma-withdraw ang hanggang 100% ng kanilang ipon. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Mga balita po muna sa labas ng bansa mga kapuso. Nagkasundo umano ang Israel at Lebanon na magpatupad ng 10 araw na tigil putukan simula yan nitong Huwebes. Ayon kay US President Donald Trump na pagkasunduan ito matapos ang kanyang pakikipag-usap kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Lebanese President Joseph Aoun. Sa kanyang pahayag sa social media, sinabi ni Trump na layunin ng kasunduang makamit ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Gayunman hindi binanggit sa pahayag ang papel ng grupong Hezbollah sa nasabing tigil putukan. Balitang balita sa Double B. Balita pa rin po sa ibayong dagat, malaking sunog naman ang sumiklab sa oil refinery sa Geelong, Australia. Ayon sa mga otoridad sa naturang bansa, nagmula nga po sa bahagi ng planta kung saan ginagawa naman ang gasolina. Nasa 100,000 bariles ng petrolyo kada araw ang kapasidad ng pinakamalaking oil refinery sa Australia na nagsusupply ng 10% ng pangangailangan ng langis sa naturang bansa. Sa ngayon ay wala pang malinaw na dahilan kung bakit nagkasunog sa lugar. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Mga balita naman po sa ibayong sa ating mga lalawigan mga kapuso. Nasa ibayong dagat, lipat tayo sa mga probinsya. Patay po ang 2 individual habang sugatan ang 7 iba pa sa pagsabog umano ng isang LPG sa barangay Salawag sa Dasmariñas City sa Cavite. Wasak na wasak ang bahay na pinimulaan din na LPG refilling station. Nagkabasag-basag ang windshield ng ilang sasakyan na nakaparada sa labas at sa ngayon ay inaalam pa ang pagkakilanlan ng mga nasawi. Ayon sa Homeowners Association, matagal na silang tutol sa operasyon nito lalo't residential subdivision ng lugar. Iginiit naman ng may-ari ng negosyo na mayroong permit sila pero sa ngayon ay wala pa silang naipakitang kaukulang papeles. Patuloy pa rin naman ang investigasyon sa nasabing insidente. Samantala po, naitala naman ang mga insidente ng sunog at ilang epekto ng mainit na panahon sa ilang pang mga lalawigan dito po sa Luzon. Sa Banban, Tarlac, sumiklab ang grass fire na mabilis kumalat dahil sa malakas na hangin at mainit ngang panahon. Natupok naman ang kalapit na junk shop kung saan nakaimbak ang mga wala ng laman na LPG tank, mga plastic, yero at mga goma. Sa Mount Mogao, sa Tadian Mountain Province, sumiklab din po ang isang forest fire. At dahil nga hindi madaling puntahan ang lugar, walang nagawa dyan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Samantala sa UP Maguindanao del Norte, bitak-bitak na ang lupa sa swamp dahil sa matinding init. Ayon po sa mga residente, ilang linggo na rin nilang nararamdaman ng matinding init sa nasabing lugar. Napilitan na ang ilang magsasaka na wag munang magtanim para makaiwas sa pagkalugi. Habang sa Lawag City sa Ilocos Norte, natutuyo na ang mga poso dulot ng tindi
ng init. Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Samantala po sa Antipolo City naman, arestado ang isang 23 anyos na lalaki sa barangay Inarawan dahil sa umunoy pagnanakaw ng 100 cellphone. Nahuli ka mang paglabas ng sospek sa nilooban niyang bahay sa naturang barangay habang bitbit ang isang malaking plastic bag. Tinatayang 80,000 pesos ang halaga ng mga cellphone na natangay ng suspek. Agad naman umunong isinuko ng kanyang ina sa mga otoridad ng suspek. Hindi na umano na-recover ang mga cellphone dahil ayon sa mismong suspek, ibinenta na niya sa halagang 500 pesos ang ilan sa mga ito at ipinamigay din sa kanyang mga kaibigan. Sa ngayon, nananatili ang suspek sa Antipolo Police Custodial Facility. Nakaharap siya sa reklamong theft. At mga kapuso, may paalala lang tayo doon po sa mga napagbigyan ng mga nakaw na cellphone na yan o kaya po napagbentahan. Pag yan po ay hindi nyo isinauli at kayo po ay natunto ng mga otoridad, kasama kayo sa mga makakasuhan. Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso, marami pa po mga balita ang ating pong papasadahan. Siyempre, ilan muna mapaalala, oras po natin ay alas 4:27. Balitang Balita sa Double B, kasama si Manny Vargas. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1. Mga kapuso, ako po si Melo Del Prado. Salamat mga kapuso sa inyong gising na buhay na kamalayan sa mga usapin ng bayan. Magkakapuso tayo mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Dahil dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyong totoo. Super Radio Number 1. Balitang Balita sa Double B, kasama si Manny Vargas. Patuloy tayo sa ating balitaan mga kapuso. Oras pumuli natin dito po sa Luzon, Quezon at buong Kapuluan, alas 4:29. Pinangalanan na umano ng nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga ang ilang kinontratang hitmen. Sa kanyang panayam sa programang Unang Hirit, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na posibleng lumabas ito sa mga susunod pang testimonya ni Madriaga. It was an option from the very start. In fact, may mga na-name na siya na contracted hitman. I think it will come out in the future testimonies. Lalabas pa. Yan patinig ni Interior Secretary John Vic Remulla. Matatandaang sa supplemental affidavit na binasa sa impeachment hearing laban kay Duterte sa House Justice Committee, inakusahan ni Madriaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagplano umano ng pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos kung hindi ito bababa sa pwesto pagdating ng 2025. Mariin naman itong pinabulaanan ng kampo ng Vice Presidente at sinabing gawa-gawa lamang ang pahayag ni Madriaga. Una na rin sinabi ng Malacanang na ipinaubayan na nila sa NBI ang investigasyon kaugnay nito. Balitang Balita sa Double B. Pinag-aaralan na po ng House Committee on Justice ang desisyon ng Commission on Audit na pagbasura sa apela ng Office of the Vice President kaugnay yan ng inilabas na Notice of Disallowance para sa mahigit 73 million pesos sa confidential funds sa taong 2022. Tingin ni House Justice Committee member Representative Terry Ridon, magiging basihan ng desisyon ng COA para sabihin na nagkaroon ng impeachable offense si Duterte. So the fact that the Vice President and two of her OVP officials are being asked to return 73 million is already the proof that that the use was improper, that the use was irregular, that there was a misuse of confidential funds. And therefore, I think as far as the House is concerned, it will basically rise to a
level of an impeachable offense, no? Particularly betrayal of public trust. No? Kasi syempre, public office is a public trust. Yung pong ganito pong paggamit ng pera, people had been jailed for less. Sinabi naman ni Manila Representative Joel Chua na isa ring miyembro ng komite na talagang may problema sa paggamit ng confidential funds ang OVP. Dito lumalabas, it's either mali yung paggamit, hindi nagamit ng maayos, or hindi na-justify yung paggamit. O either sa kung ano man doon, ibig sabihin talaga may problema sa paggamit. Or hindi talaga mapaliwanag kung paano nagamit. Panawagan naman po ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na endorser ng Cabrera impeachment complaint, ibalik na lamang ng pangalawang Pangulo ang 73 million pesos sa panagutan ng kanyang nagawa. Bagaman una nang sinabi ni Ridon na hindi ito magiging basihan para maabsuelto ang pangalawang Pangulo. Sinisikap pa naman ng GMA News sa makuha ang panig ni Duterte at ang OVP. Samantala, bukod sa 73 million pesos na disallowance, sinabi rin ng COA na may isa pang notice of disallowance na ipinadala sila sa OVP para naman sa 375 million pesos na confidential funds para sa first, second at third quarter ng taong 2023. Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Pagpapaliwanagi ng Office of the Ombudsman Internal Affairs Board si Assistant Special Prosecutor Attorney Ryan Kilala. Kaugnay naman siniwalat ni Ramil Madriaga sa nakalipas sa impeachment proceedings. Matatandaan na sa supplemental affidavit ni Madriaga kabilang sa akusasyon niya ay may utos umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte o Vice President Sara Duterte na maghatid ng pera kay Kilala at kay dating Ombudsman Samuel Martires noon. May iba pang bintang si Madriaga laban kay Kilala na umunay malapit sa Vice Presidente. Sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na may proseso sa Ombudsman at kabilang narito ang pag-i-issue ng show cause order upang makuha ang panig ni Kilala. Sa ngayon ay nananatili sa tungkulin si Kilala habang isinasagawa ang proseso. Binigyan si Kilala ng 48 hours para magsumite ng paliwanag kung bakit hindi siya dapat patawan ng parusa, partikular na ang disciplinary action. Kapag lumagpas ang deadline, mari umano itong ituring na pag-amin sa mga paratang laban sa kanya. Balitang Balita sa Double B. Samantala po naglabas na ng red notice ang Interpol laban sa paganting negosyanteng si Charlie Atong Anga. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, ang Interpol red notice ay inilabas ngayong linggo. Ito ay isang global request para matunto ng mga otoridad ang isang tao at maaresto. Si Ang ay nakaharap sa kasong kidnapping with homicide kaugnay ng mga kaso ng mga nawawalang sabongero. Patuloy naman ang operasyon ng mga otoridad laban kay Ang na namataan umano sa Calabarzon 2 linggo na ang nakararaan. Nabatid na palipat-lipat umano ng iba't ibang pinagtataguan ng negosyante kada 3 hanggang 5 araw upang maiwasan na siya ay maaresto. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Siyam na opisyal ng Philippine National Police ang inalis sa pwesto dahil sa nangyaring hazing sa mahigit 20 kadete noong Biyernes Santo. Maliban kay dating PNPA Director Police Major General Andre Dizon na tinanggal sa posisyon, inalis na rin sa pwesto ang isang Police Brigadier General na Commandant of Cadets, isang Police Colonel na Assistant of Commandant of Cadets, isang Police Colonel na Senior Tactical Officer, isang Police Major na Duty Officer, isang Police Major na Incoming Duty Officer, isang Police Chief Master Sergeant na Eco Non-Commissioned Officer o NCO Tactical Officer, isang Police Senior Master Sergeant na Admin Police NCO o PNCO at isang Police Senior Master Sergeant na Supply PNCO. Ayon pa kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, na-reassign sa Personnel Holding and Accounting Unit ang 9 na opisyal. Samantala, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na tututukan ngayon ng organisasyon ang pare-parehong pagpapatupad at mas mahigpit na monitoring ng mga panuntunan laban sa hazing sa lahat ng kanilang training center. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. May bago na pong Regional Director ang Police Regional Office 7 matapos ang turnover ceremony sa Camp Sergio Osmeña Sr. sa Cebu City. Si Police Brigadier General Arnold Abad ang pumalit kay Police Brigadier General Redrico Maranan. Si Abad ay miyembro ng PNP Class 1996 at nagmula sa NCRPO. Samantalang si Maranan naman ay nagsilbi bilang Regional Director ng PRO 7 sa loob ng 1 taon at 3 buwan ay inilipat o siyang inilipat na Direktor ng Philippine National Police Academy.
Balitang Balita sa Double B. Samantala mga kapuso, inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kautusan para sa tinatawag na Regular Foreign Investment Negative List. Base po sa kautusan, bawal pa rin ng foreign equity o yung pagmamayari ng mga dayuhan sa mass media maliban sa recording. Gayon din sa corporate practice ng arkitektura, kooperatiba, maliban na lamang sa pamumuhunan ng mga dating natural born na mamayan ng Pilipinas. Bawal din po ang pagkakaroon ng equity ng mga dayuhan sa private security agency, small-scale mining, paggamit ng yamang dagat sa archipelagic waters, territorial sea at exclusive economic zone ng bansa. Hindi rin po pinapayagan ng mga dayuhan na mamuhunan o magmay-ari at mag-operate ng mga sabungan, gumawa, magsaayos, mag-ipon at magpakalat ng armas nuklear kasama na ang mga biological, chemical at radiological weapons at mga anti-personnel mines bukod pa sa mga paputok at pailaw. Pinapayagan naman ang hanggang 25% na pagmay-ari ng mga dayuhan sa private recruitment para sa lokal o trabaho po sa abroad bukod pa sa pagpasok sa kontrata ng mga infrastruktura para sa depensa ng bansa. Mari rin umanong magmay-ari ang mga dayuhan ng hanggang 30% ng mga kumpanya ng advertising, habang pinapayagan po ang mga dayuhan na magmay-ari ng hanggang 40% equity sa mga negosyo ng retail na hindi bababa sa 25 million pesos ang puhunan. Gayon din po ang pagmay-ari ng mga pribadong lupain, operasyon ng mga public utilities at iba pa. Super Radio DZBB. Balitang Totoo. Mga kapuso, kinumpirma ng PNP Anti-Kidnapping Group sa isang pulong balitaan sa Campo Crame kahapon na 4 na kidnapper ang nasawi sa rescue operation ng Parañaque o sa bahagi ng Parañaque City nitong Miyerkules ng gabi. Ayon kay PNP AKG Director Police Brigadier General Clicerio Cansilao, isinugod pa sa ospital ang 4 pero sila idineklarang dead on arrival. Nabatid na 2 sa 4 na nasawi ay dating pulis na naalis sa serbisyo dahil sa pagkakasangkot sa mga krimen, habang ang 2 iba pa ay sibilyan na nasangkot naman sa mga dati ng insidente ng kidnapping. Sinabi ni Cansilao na nanghingi ng 50 million pesos sa mga suspek sa mga kaanak ng 78-year-old na negosyante at isang naturalized Filipino citizen na biktima kapalit ng kanyang kalayaan. Pero nagkasundo rin sila sa inisyal na 10 million pesos saka ikinasana ang rescue operation kung saan ay nagkaroon ng putukan sa paghabol sa mga suspek. Nakuha rin ang isang bungkus ng pera na tinatayang nasa 1 milyong piso. Hinala ng pulisya. Itinakbo ng mga tumakas sa suspek ang malaking bahagi po ng ransom. Samantala, may iba pang suspek sa kidnapping na tinutunto na ngayon ng mga otoridad. Balitang Balita sa Double B. Sugatan naman ang 2 pulis matapos silang atakihin at kagatin ng isang lalaking armado ng kutsilyo sa isang subdivision sa barangay Marikina Heights sa lungsod ng Marikina. Sa inisyal po na investigasyon, nakatanggap ng tawag ang mga tauhan ng Concepcion 2 Police Substation dahil may isa umanong lalaki na nagwawala sa rooftop o bubungan ng isang bahay. Pagdating ng mga pulis, nadatan nila ang suspect na sumisigaw habang may hawak na kutsilyo. Sinubukan ng mga pulis na pakalmahin ang lalaki pero ito'y naging marahas. Ang isang pulis, kinagat umano ng suspect sa tagiliran habang ang isa naman ay kinagat sa kanyang kaliwang tenga. Sa kabila nito, naaresto rin ang suspect at nakuha ang hawak niyang patalima. Nakaharap ang suspect sa mareklamong direct assault, alarm scandal, disobedience to person in authority at illegal possession of bladed weapon. Super Radio DZBB. Balitang Totoo. Samantala mga kapuso, balitang showbiz pa rin ito. Balitang entertainment. Isa pong OPM artist o rapper at 6 na iba pa ang nadakip ng mga tauhan ng CIDG-NCR sa isang operasyon dito sa Quezon City dahil sa umano'y iligal na pag-iingat ng mga armas at iligal na droga. Ayon kay CIDG-NCR Director Police Colonel John Giagi, inaresto ang rapper na si alias Abi at 6 na iba pa sa bisa ng search warrant. Nakakuha rin umano sila ng impormasyon na armado ang mga suspect na may tuturing na threat o banta, lalo't kung saan-saan sila nagpupunta. Nakuha sa mga suspek ang iba't ibang illegal na droga tulad ng cocaine at hinihinalang marijuana. Base rin sa drug test, nagpositibo sa shabu ang rapper habang positibo naman sa paggamit ng marijuana ang kanyang mga kasamahan. Nakumpiska rin ang isang caliber 9mm pistol na itinuturing na loose firearm. Ang mga naaresto ay naharap na sa kaukulang mga reklamo. Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso, marami pa po mga balita ang ating pong babalikan at papasadahan. Makalipas lamang ilang paalala, oras po natin ay 4:40. Balitang Balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. DZBB Super Radio #1.
Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Sa ikawalong pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia, maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. Gusto ko pang makapagtapos sa pag-aaral. Wala pa sa utak ko ang pag-aasawa, Emong. Itong relasyon natin, gusto ko maging pundasyon to para sa kinabukasan natin. Ayoko maging dahilan to para masira ang pangarap ko. Dapat alam mo yan. Suma sa Puso. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-daman namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Ay magandang umaga po sa mga kapuso natin. Ito paalala po sa lahat hindi pa rin po binabawi ng mga otoridad yung pong paalala nila at panghikayat po sa marami lalo yung mga tinatawag na sensitive groups na gumamit pa rin po ng face mask dahil maliban po sa normal na polusyong nararanasan natin sa hangin, meron pa rin pong polusyong dulot yung pong sunog dyan sa bahagi ng Navotas Sanitary Landfill. Kahapon nga po nag-inspeksyon sina Public Works Secretary Vince Tizon at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Navotas maging ng Bureau of Fire Protection kung saan nakita nila na bumubuga pa umuno ng makapal na usok. Ayan pong sanitary landfill na yan ng kanila pong isagawa ang inspeksyon. Nagpadala na rin umano ang DPWH ng mga heavy equipment sa lugar na maaaring makatulong para maapula po ng tuluyan ang nangyari po at nangyayari pang sunog. Hindi po biro kasi yan dahil una sa lahat yung basura nagke-create po ng methane. Di ba? Pwede sana magamit yung methane na yun. Isa po kasing uri yun ng biofuel na pwede po nating gamitin sa konsumo natin, halimbawa sa paglikha ng kuryente. Pero ang problema po, nasa basura yan, paano nga naman malilinang? Paano po natin makukuha? Paano natin magagamit? Kung meron sanang magagamit na sistema. Mga puso, nung makita raw po yung lawak ng pinsala, ay magdadagdag pa umuno ang kagawaran ng equipment para tuluyan ng maapula ang apoy at tatabunan ng lupa at putik ang mga bahagi ng landfill na hanggang ngayon ay nasusunog pa. So ayan, yan po yung dahilan kung bakit kailangan nating magsuot pa ng face mask. Ihingi na rin po ang kagawaran itong DPWH ng tulong mula naman sa pribadong sektor. Ang challenge lang natin ngayon, wagang daan na papunta dito sa ngayon. So lahat kailangan by barge. Ang problema sa barge, pag nag-low tide, hindi na makapasok ang barge. Tsaka medyo mabagal at paunti-unti ang dagsa ng gamit. Ang importante muna, immobilize muna natin lahat ng equipment. Once na na-mobilize na yon, then siguro in the next few days, makakapagbigay na tayo ng mas definite na timeline.
Yan po tinig ni Public Works Secretary Vince Dizon. Sinabi naman ni Navotas City Mayor John Ray Tiangco na bagaman prioridad na maapula ang sunog, dapat pa rin umunong papanagutin ng mga dapat managot dahil hindi na ipatupad ng dating private operator ang ligtas na pagsasara at yung pong rehabilitation plan dyan po sa sanitary landfill na yan. Inabandon po nila. Hindi mga nagsabi sa amin, kami pang nagsumbong sa DNR. Kailangan talagang may managot. Kahit natapos yung operation, kailangan, hindi mo pwedeng basta iwanan yan. Kailangan safe siya. Yan po ang tinig ni Navotas City Mayor John Ray Tiangco. Kaya naman po yung mga taga isang barangay, di ba, sa Ubando, Bulacan. Marami po sa kanilang, kung di ako nagkakamali, hindi pa rin po makauwi. Dahil apektado po sila nung pong maruming hangin na idinudulot po galing dyan sa bahagi ng nasusunog na yan na sanitary landfill. Isang bagay din po mga kapuso sa ating lahat, yung recycling na tinatawag. Mag-segregate din po tayo ng mga basura para mabawasan natin po yung mga basurang itinatapon sa mga landfill. Para yung mga pwede pang mapakinabangan, magamit pa po natin. Ano? Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Oy, ito hindi to mga pasaway, ha? J.R. Reyes, magandang umaga sa iyo, ating kasamahan. Ay mamaya raw po simula na yung kanilang BNB Summer Basketball League Boss Ian Cup 2026, ha? May laro po dyan mamaya. Yung mga kasamahan natin sa Hanap Buhay. Magpapakitang gila sila si Eman Mortega, ang number 1 point guard. At marami pa. Lakas maglaro nito ni JR. Kung makikita nyo lang. Pati si Steve na nagpakitang gilas, partida. Running shoes ang gamit. At ang pinakamalupit dyan si Kuya Jun. Ang aming senior citizen. Lakas maglaro, ha? Mamaya daw po sa Biak na Bato Basketball League. Ayan na, maraming salamat. Mga kapuso, nagbabala po ang COMELEC sa publiko kaugnay sa kumakalat sa online, sa internet po ng mga nag-aalok ng tulong at naniningil ng bayad kapalit po ng pagkuha ng voter registration. Yan naman tayo eh. Mga pasaway nating mga kababayan, grabe talaga. Ayon po sa COMELEC, delikado ito, ha? Dahil naglalaman ng personal na impormasyon po ang voter certification tulad ng inyong pong kompletong pangalan at address po ng inyong mga tirahan. Ang problema dyan mga kapuso, kapag yan po ay nakuha ng mga kawatan, baka pumagamit yan sa mga iba't ibang kalokohan. Halimbawa, sila po ay magpadala sa inyo ng mga order na hindi nyo naman in-order. Sila po ay gumamit ng inyong pong pangalan para sila ang boboto. Gamit po ang inyong personal na impormasyon. Kasi voters registration yun eh. Makukuha po nila yung mga importanteng detalye tungkol sa inyo. Baka pupunta po kayo ng mga bandang patanghali na sa eleksyon. Pagkatapos makikita nyo bumoto na pala kayo. Diba? Yan po ang delikado mga kapuso. Kasabay nito, eto. Nilinaw po ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na wala nga pong bayad sa pagkuha ng voter certification. Nagbayad na kayo, nagamit pa kayo. So ingat po sa mga kababayan natin, ha. Nakipagtransaksyon lamang po kayo sa tanggapan po ng COMELEC at sa mga lehitimong tauhan nila. Huwag po kung kani-kanino. Mahirap po sa mga fixer. Ha? Nanay, sumasamak ka pa sa mga bisyo ng iyong tatay. Balitang Balita sa Double B. Ratay, gumawa ng matino. Oras mga kapuso, 4:49. Kilay mo ay nakataas. Hindi mo... Super Radio DZBB. Balitang Totoo. Oy, good morning po muna kina Mang Romeo, kay Daniel Andrew. Kaloy, magandang umaga. Ano yan? Sino yung Nokum? Pag bumanat ng laro. Hindi ko mabanggit, hindi ko kilala. Baka makakagamali ako sa pagbanggit ng pangalan. Good morning din sa mga kapuso natin, ha? Sina Ate Luz, good morning. Kasama na si... Ay, sabi ni Kaloy, hanggang dito sa amin sa Kamarin, Caloocan, abot ang amoy, lalo na pag nasa 4th floor ako. Yun ang malungkot, di ba? So ingat-ingat po yung mga kababayan natin. Ito po, magandang balita. Talagang kinakailangan po tumulong din ng mga negosyante. Sa totoo lang, hindi naman pwede magreklamo kayo na apektado rin kami. Sa totoo lang, hindi na kami makapunta ng abroad. Sana all nakakapag-abroad para mamasyal, di ba? Hindi yung nag-abroad para magtrabaho. Kaya po yung mga mayayaman, baka pwede namang magbawas kayo ng napakalaki nyong kita.
bilang tulong na rin sa mga mahihirap niyong mga kababayan at ordinaryong mamayan. Halimbawa po mga kapuso, ito pansamantala pong babawasan ng ride-hailing app na Angkas ang kanilang komisyon na kinokolekta sa mga partner riders simula po yan sa susunod na linggo. Ayan, baka pwedeng tularan. Sinabi po ni George Royeca, CEO ng Angkas, bilang tugon po yan sa panawagan ng gobyerno na magbawas ng komisyon ng mga ride-hailing platform kasunod na rin po ng krisis sa langis. Mula po sa dating 20%, ibababa nila ito sa 18%. Ibinaba rin umano nila ang kanilang komisyon para matulungan ang kanilang mga partner riders sa gitna na rin ng mataas na presyo ng langis. Pangsamantala, binabaan po natin ng 18%. Magsisimula po yan sa Lunes. Ito ay karagdagan po na pagbaba ng komisyon on top of yung mga current na incentives natin na meron na pong tiered commission from 15% hanggang 0% po. Depende po so kung ilan po yung rides nila Siguro sa isang araw. Yan patinig ni George Royeca, CEO ng ride-hailing app na Angkas, mga kapuso. So malaking tulong ha. Sana nga po sundin din yan, gayahin yan. Parang yung ginagawa po dyan sa isang barangay sa Mandaluyong, yung barangay Addition Hills. Sila naman po doon ay mayroong alok programa, basura kapalit ng bigas. Ayan, maraming paraan talaga kung gugustuhin. Kung gusto pong tumulong sa mga kababayan natin, hindi naman mahirap sigurong ibigay yon, lalo na kung kumikita po ng malalaki. Baka pwede nyo naman tulungan yung mga nagpapayaman sa inyo, di ba? Balitang balita sa Double B. Ay mga kapuso, mainit nga po ang panahon at sabi nga ng Pag-asa, tayo na po ay makararanas. Makakaranas tayo ng El Nino. May binanggit pang Super El Nino. Kakatakot pakinggan yung mga kapuso. Dalawa po epekto niyan. Una, yung pong panganib ng tagtuyot sa ilang bahagi po ng ating bansa na makakaapekto pa sa produksyon po ng kinakailangan nating supply ng pagkain. Naku, yan ang isa sa problema. Bukod sa supply po ng pagkain, syempre kabuhayan din po yan ng marami nating mga kababayan sa mga lalawigan. At pangalawa po, ang panganib kapag nagkaroon po ng El Nino, bukod sa supply po ng pagkain at supply po ng inumin natin, ay dapat din tayong magtipid sa tubig mga kapuso. Isa rin po sa epekto ng El Nino magiging malakas umano. Well, actually, hindi lang umano, kundi talagang magiging malakas po. May panganib na lumakas yung mga mararanasan nating bagyo. Ayan ha, bagamat mababawasan daw po yung mga bagyo na tatama direkta sa lupa, malalakas naman yan. So ingat-ingat din po ha. At kaugnay po noong pinangangambahan na kakapusan ng supply ng tubig, naghahanda na ang National Water Resources Board sa posibilidad nga pong maranasan sa bansa ang El Nino. Ayon kay Civilio David, Executive Director ng NWRB, posibleng kailanganin kalaunan ang pag-regulate o pag-control ng alokasyon ng tubig sa mga user. Pero nilinaw po ni David sa ngayon sapat pa ang supply ng tubig sa mga dam at hindi pa nga po kinakailangang i-control ang alokasyon ng tubig. Ngayon pong buwan ng Abril, sa tingin po natin ay baka wala po muna, no? Okay. Pero ang titingnan po natin, kasi yung susunod na buwan po, itong buwan ng Mayo, no? Kung titingnan po naman po natin, may sapat na tubig tayo para sa buwan ng Mayo. Pero dahil nga po yung pangamba ng El Nino, kailangan din po natin paghandaan, no? Yung mga susunod pang mga buwan. Yan po tinig ni Civilio David, ang Executive Director ng National Water Resources Board, na nanawagan din po sa publiko. Tayo po ay magtipid at maging matalino po sa paggamit ng tubig. Ay wag natin naman sayangin. Kung pwede po, wag naman paulit-ulit at papalit-palit yung paglalagay ng tubig sa mga pool. Diba may paraan naman para linisin yun, para i-recycle. Kaya po una sa lahat, bago po kayo lulusong sa pool, lalo na kung portable yan, baka pwedeng maligo muna kayo. Makapaglinis muna ng katawan para hindi po yung pag-alis nyo doon sa inyo pong pool, yung tubig na malinaw, maitim na. Diba? I'm sure, sigurado ako dyan mga kapuso, yung iba ganyan ang naranasan. Yung tipong, diba? Kalulusong pa lang doon sa naipon ng tubig doon sa kanilang pool. Yung mga portable pool lalo na. Yung mga inflatable pool. Pag alis po nung naligo, anong lumusong doon sa pool na yon, nako, ang itim na, ang dumi na ng tubig. Tama ba ako, Mang Hermenegildo Domeng? Good morning po sa inyo. Pia Magat, magandang umaga. Kay Sunny Samiliano, magandang umaga rin. At syempre pa, kay Edna de la Cruz, ayan. Siya pala yung sinasabi mo, Kaloy.
Let Casaw, magandang umaga. At kay Eugene Rosario. Balitang balita sa Double B. Mga kapuso, sa mga nagtatanong po ha, saan pa ba ang mga job fair ngayon pong araw na ito ng Biyernes? Sa mga taga Gel Trias, Cavite. Yung mga taga Cavite, in general mga kapuso, pwede kayong pumunta rito. Mula po alas 8 ng umaga sa Manggahan Center sa General Trias City, 8 kumpanya po ang may alok na trabaho. Kabila dyan, Technical Support Representative, Customer Service Representative, Production Operator, Driver, Designer, Trimmer, Welder, Checker, Loader, Sales Agent at marami pang iba. At ito po sa lungsod naman ng Tarlac. Mula po 8 a.m. hanggang alas 3 ng hapon sa Tarlac City Plazuela Convention Hall. 4 na kumpanya po ang kalahok at alok nilang trabaho kabilang ang Financial Manager, IT Team Leader, Accounting Staff, Guardia po, at Electrical Engineer. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Diaryo! Diaryo kayo dyan! Diaryo! Diaryo sa radyo sa Double B. Balitang balita. At mga kapuso, eto na ang ating pong Diaryo sa Radyo. Mga headlines, mga balita sa Diaryo. Updated po yan sa Super Radio 2026. Ngayon po araw nito ng Biyernes, thank God it's Friday. Ngayon po ay April 17. Banner story ng Philippine Daily Inquirer at Filipino Star ngayon. Dating Congressman Zaldico nahuli sa Prague, Czech Republic. Yan po ay kinumpirma mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang social media account post kagabi. Samantala naman sa Manila Bulletin, malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Nakaamban naman sa susunod na linggo. At ayon nga po sa mga source, 18 pesos hanggang 20 pesos ang posibleng matapyas sa kada litro ng diesel. Habang 2 piso hanggang 3 piso naman ang inaasahang bawas presyo sa bawat litro ng gasolina. Diaryo sa radyo. Samantala mga kapuso, sa mga nagtatanong po sa supply ng tubig ngayong araw na ito ng Biyernes, mamayang gabi po alas 10 ng gabi hanggang bukas alas 4 ng umaga sa mga siniservisyohan po ng Manila Water. Unahin natin sa Pasig City, bahagi po ng Barangay Pinagbuhatan, sa Rodriguez Rizal, bahagi ng Barangay San Isidro, at sa Marikina City, ilang bahagi po ng Marikina Heights at Barangay Fortune. Samantala, sa mga nasasilbihan naman po ng Maynilad, mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 3 ng maling araw, ito po itatagal hanggang April 19 o araw po ng linggo. Sa lungsod ng Maynila po, napakaraming mga barangay ang apektado. So mangyari po, check nyo na lamang sa aling social media pages. At sa Caloocan City naman, yan po ay mga barangay 36, 39, barangay 40, barangay 187 hanggang barangay 197. Diaryo sa radyo. Ay mga kapuso, nandyan na si Kuyang Orly Trinidad para sa marami pang mga balitaan. 4:58 na po ng umaga. Muli po paalala ha mga kapuso, dito po sa DCWB, wala kaming kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Manny Vargas. Muli po, ingat tayong lahat. Magandang umaga. Balitang balita sa Double B kasama